So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong naging pahayag ni Rodante Marcoleta na kung saan napapaisip din ako na nilalamon na kaya ng sistema itong si Rodante Marcoleta kasi parang nagiging asu-asuhan na siya. Asong tahol ng tahol, 'di ba? Dito sa mga Duterte. So ngayon nga po mga minamahal, nagsalita, nagbigay ng komento. Itong si Rodante Marcoleta patungkol nga po sa ginawang threat ni Vice President Sara Duterte dito sa ating presidente, sa ating First Lady, at dito kay House Speaker. So ngayon, sa kanyang statement na binitawan, mapapansin nyo mga minamahal na parang mas bumaba yung standard ni Rodante Marcoleta. Kasi, tingnan nyo pakinggan nyo. Pakinggan nyo tong kanyang statement at kayo na po yung humusga, mga mamamayan. Walang cut to Ayun. Oh. Yung sinabi niya, huwag kang mag-alala ma'am. Ewan kung sino yung kausap niya. Paano po ito online press con kung parang natanong siya nung isang reporter doon sa online Kaya lang sinagot niya, huwag ka mag-alala ma'am. Kasi nga pinanggalingan nito may threat sa buhay niya. Oo. Unang-una tinanggal yung kanyang mga gwardiya, tama? So, ayaw kong debatihin yun. Ayaw kong puntahan yun. Opo. Sinabi niya may threat sa buhay niya. Ngayon, may nagtanong sa kanya, huwag kang mag-alala ma'am. Sabi niya, dinig na dinig ko. Opo. Para sa ganon, ay mawala yung threat na yon o kaya ma-counter ang threat na yon. Sinabi niya, nag-hire na rin ako. Pag ako'y napatay. Pag ako'y napatay. Opo. Meron ba siya sinabing, diretso ba si papatayin ko kayong lahat? Iba yun Iba yung pag ako napatay. Pero yung threat na merong laman. Merong laman at buto. Opo. Diyan, tandaan mo to. May lakanod mo to, opo. Walang kondisyon ito, papatayin kita. Okay, opo. Diretsa yan. Diretso yun Oo. Kaya sinasabi ko, emotional outburst ito Sa nangyayaring struggle, sa nangyayaring, baka naman sabihin, kinakampihan ko na, ina-analyze natin din. Totoo, Anong totoo. pinanggalingan ito? Oo. Anong pinanggalingan? Lahat na ng puwersa, lahat na ng kanyon ng House of Representatives nakatutok sa kanya, samantalang yung 349 Oo. na binig. So, sa madaling wala nang sense dyan mga minamahal. Yung punto dito, ang sabi ni Rodante Marcoleta, lahat ng sinabi ni Vice President Sara Duterte is emotional outburst. Dahil sa tinanggalan siya ng kanyang VSPG, nang dahil din sa tinitira siya ng House of Representative. So, yan po yung naging reason kung bakit nasabi niya daw po yung mga bagay na ito. Ngayon, pag-usapan natin yung kanyang security. Unang-una, yung security guard ni Sara Duterte is almost 433. Diba? Magkano yan? Kung sinuswelduhan ng taong bayan 40,000 a month, yung mga security personnel niya, aabot yan ng 17 million a month. Sa security pa lamang yan ni Vice President Sara Duterte. So, tinanggalan siya. Aminado tayo dyan. Tinanggalan siya ng 75. Meron pang natitira na humigit kumulang 300 plus. Tama? 300 plus na kanyang security. Madami pa din yun. Mas madami pa yon sa security guard ni Leni Robredo. So ngayon ang problema dito, ano yung hinihimutok niya doon? Mas madami siyang mga security guard. At dito natin makukuha yung punto mga minamahal na paano siya bibigyan ng threat. Paano siya bibigyan ng threat ng ating presidente? Meron nga siyang humigit kumulang 300 plus na security guard. Ngayon, dumako tayo dito sa usapin na lahat ng kanyon tinitira sa kanya ng House of Representative. Hindi naman siya titirahin kung sumisipot siya sa mga hearing kung saan siya mas kailangan. 'Di ba? Kasi imagine nakakagago to tingnan. Hindi ka kailangan doon sa hearing ng ama mo pumunta ka. Pero nung binigyan ka ng letter na umattend dito sa public accountability, kasi doon ka mas kailangan, doon mas madaming itatanong sa'yo for transparency and accountability, hindi ka dumadalo. Hindi ka umaattend. Diba? Bullshit yun.
So ngayon, ang sinasabi ni Marcoleta, ang dami daw kasing tirada ng House of Representatives sa kanya. Paanong hindi siya titirahin? Na siya naman ang may gawa ng mga issue. 'Di ba? Oh, ano yung issue na yon? Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Siya yung may gawa ng mga issue na yan. Yung mga statement niya na si Marcos gusto niyang tigein, na yung ama ni PBBM, itatapon niya doon sa West Philippine Sea. Gusto niyang ipapatay itong si First Lady, also House Speaker. Lahat ng yun, na mga tinitira sa kanya ngayon ng House of Representatives, dahil din po yan sa kanya. So, hindi na nga dapat kinonsinte ni Rodante Marcoleta itong ganitong gawain ni Sara Duterte. Wala eh. Kita nyo, mali na nga, kinonsinte pa. At tinawag na lahat ng kanyang statement ay bahagi daw po ng emotional outburst. Parang yung nangyari din mga minamahal sa budget hearing. Na kung saan, di ba, humihingi si Sara Duterte ng billions of funds. To be exact, mga minamahal, if I'm not mistaken, 2 billion, di ba? Sobra 2 billion na budget ng OVP. So ngayon, nung tinatanong lang naman si Sara Duterte, saan gagamitin yung pondo na yon? Bakit napakalaki? Nung napagtanto natin mga minamahal, na same concept lang din naman yung paggagamitan. Kasi yung OVP niya, may same concept dito sa yung parang kay Erwin Tulfo, 'di ba? Sa hospital. So, ang dapat na mangyari, ang gusto lang namang mangyari ng ating ibang mga nandyan sa kongresista, kung parehas lang din naman pala yung proyekto mo, bakit hindi na lang pag-isahin? Diba? Oh, kung humingi ka ng ng burial assistant, sabihin natin dito sa DOH, bigyan ng pondo yung DOH, tapos sa DOH ka na lang humingi ng kakailanganin mong pondo, iisahin na lang yung pondo. Diba? Hindi naman masama yun. Kaya nga lang mga minamahal, ang ginawa ni Sara Duterte, nagalit siya, gusto niya magkaroon siya ng separation na budget, which is, doon pa lang, may mali, red flag. So, kinall out yon. Ngayon, mga minamahal, itong si Rodante Marcoleta, umattend sa hearing, at pinaglaban niya yung budget ni Sara Duterte. Ang sabi niya, dapat irespeto natin yung time-honored tradition. Alam niyo yung time-honored tradition, yung hindi na tatanungin how fast na ibigay agad yung pondo na hinihingi ni Sara Duterte. Na hindi man lang tanungin kung para saan to, walang transparency, walang accountability. Parang ganun yung gusto mangyari ni Rodante Marcoleta. In the first place, wala namang executive secretary yung Office of the Vice President. Hindi naman yan katulad ng presidente. Right? So, sa madaling sabi mga minamahal, itong si Rodante Marcoleta, masyado niyang binibaby. Itong mga klaseng gawain ni Vice President Sara Duterte na dapat in the first place, hindi na dapat. Diba? Hindi mo na dapat kinukonsinte kasi mas lalong lumalaki ang kanyang ulo. Diba? Pansinin nyo? Every time na she is getting in touch with the issue, negative man yan or public, talagang lumalaki yung ulo ng ating Vice Presidente. And I know na hindi lang ako nakakapansin nun. Kayo din. Kaya, para sa akin, hindi inappropriate. Hindi appropriate na sinabi ni Rodante Marcoleta, yung mga sinabi ni Vice President Sara Duterte is dala lang daw po ng emotional outburst. Hindi po pwedeng sabihin niyang ganun. Dahil in the first place, lawyer. Itong si Sara Duterte, she know the rules. The rule of law. The code of ethics. The procedure. And siya na din mismo yung nagsabi na alam ko yung ginagawa ko as a lawyer. So, dahil sinabi niya yun, tama ba na magbanta ka sa mga highest public official nang dahil lang sa mga hearsay na narinig mo? So, dapat yung una nating malaman dito, sino ba yung nagbanta sa'yo? Kanino mo ba narinig yung pagbabanta? Yan yung dapat nating malaman dyan. Yan yung pinakapuno dyan eh. Hindi pwede yung narinig mo lang, or baka gawa-gawa mo lang yun,
Or baka gumagawa ka lang ng issue para magkaroon ka ng ingay. Kaya tama din na hindi dapat pinapansin itong si Sara Duterte kasi every time na-involve siya sa mga issue, mga minamahal, mas lalo niya pinapatunayan na dapat lumaki yung kanyang ulo kasi mas lalo niya pinapatunayan na tama yung kanyang mga ginagawa, even mali. Diba? So, I don't know kung ano yung napasok sa sentido komon ni Rodante Marcoleta kung bakit niya nasabi na dala lang daw po ito ng emotional outburst. Hindi po pwede yung ganun. Na di porket ikaw ay galit, hindi mo na pinag-iisipan yung mga desisyon mo sa buhay. Diba? Hindi pwede magpresidente yung ganun. Mali yun. Na kunyari galit ka sa isang tao, ganun yung ibubulat-lat ng bunganga mo, one of the highest official ka pa man din ng bansang Pilipinas, tapos ganun yung maririnig sa'yo. Hindi pwede yun. Pag ordinaryong Pilipino ang nagbabanta, kulong agad. Diba? Pag ordinaryong Pilipino ang nagtitreat, kulong agad. Ang unfair lang. So, hindi pwedeng palagpasin ito. So, tama lang yung gagawin ng DOJ at ng NBI na hainan ng kaso itong si Sara Duterte para mapanagot. Dahil maling-mali itong kanyang ginawa. 'Di ba? Mali na nga. Dinidefend mo pa. Paano kaya nasisikmura yan ni Rodante Marcoleta? Buti nakakagawa pa sila ng paraan para i-defend itong si Sara Duterte despite na mahirap na siyang ipagtanggol. Ang hirap-hirap niya ng ipagtanggol. Alright, mga minamahal. Yun po. Yung drama ngayon ni Rodante Marcoleta. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.